Diyos ko po, World War III, puputok na lahat alsabalutan, lahat US, Germany, Russia, China. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni Philippines Trending News. Alright, so what's up? Welcome back dito sa ating channel, dito sa Mavs TV. At ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Philippines Trending News. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe sa kanyang channel, please don't forget to subscribe. Nandiyan po sa ibaba ang full video link, alright? At kung kayo ay bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin, no? Malaking gulo to, mga kababayan, no? Kung magkakaroon nga tayo, no, ng mainit na tensyon diyan po sa West Philippine Sea at saka sa Taiwan Strait, no? Talaga namang malaking gulo po 'yan dahil marami pong mga bansa, no, ang nakatutok ngayon dito po sa area ng South China Sea at sa mga ginagawang aktibidades at pangaharas po nitong China ngayon. No, kayo anong masasabi niyo diyan? Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin ang mga balitang ito. Let's go. Sa iba pa nating balita, maring kinundi na ng Philippine Navy ang isinagawang maritime exercise ng China sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Kabilang sa isinagawang pagsasanay ay ang People's Liberation Army Navy ng China ay ilang aktibidad nga na may kinalaman sa paggamit ng armas sa naturang parte ng karagatan. Sa isang pahayag ay sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na dapat ay coordinated dito sa Pilipinas ang anumang isinasagawang pagsasanay sa loob ng ating teritoryo. Tiyak naman ng Philippine Navy na ang mga agresibong hakbang ng China ay patuloy nilang binabantayan. Present din sa pagsasanay ang isang landing ship ng China, barkong Pandigma at dalawang support vessel nito. Bukod dyan ay nagsagawa rin niya ng helicopter at hovercraft operations malapit sa bahagi ng Sabina Shoal. Makikita ninyo mga babayan, no? Grabe na yung mga ginagawa po ng China ngayon dyan sa West Philippine Sea, no? Talaga namang mas lalo nilang pinatataas, no, ang tensyon sa kanilang mga ginagawa na aktibidades po dyan, no? Napaka po talaga ng China ngayon, agresibo, no, sa kanilang mga ginagawang hakbangin dyan po sa West Philippine Sea. Na posibleng magpataas ng tensyon, no? Hindi lamang po sa pagitan ng China at ng Pilipinas, maging sa mga kaalyadong bansa rin po ng Pilipinas, di ba? Dahil alam naman natin, nakatutok ang buong mundo sa mga ginagawa ng China ngayon, di ba? Kaya talaga namang umiinit po, no, ang tension ngayon dyan. Pahala naman ng grupong New Masinloc Fishermen Association ang lalo pa umanong pambubuli ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa nakalipas na mga araw. Ginawa nga ng presidente ng grupo na si Leonardo Quaresma ang naturang pahayag ilang araw bago pa man ang nakatakdang pagsisimula ng banta ng China na paghuli doon sa umano'y mga trespassers sa parte ng West Philippine Sea alinsunod sa kanilang naunang inilatag na fishing ban. Ayon kay Quaresma, ang mga mangingisdang Pilipino ay pilit na pinalalayo ng mga barko ng China, partikular na ng kanilang China Coast Guard mula sa mga pangunahing fishing ground habang hindi na rin sila pinalalapit pa sa lagoon ng Panatag Shoal. Maliban dito ay ilang beses na tinutok ng China Coast Guard ang mga baril ng mga ito habang sila ay nangingisda. Dahil dito mga kabombo ay pinapayuhan ni Quaresma ang mga kapwa niya mangingisda na maglayag bilang grupo upang makaya nila na depensahan ang kanilang sarili sa sandaling sila ay iharas ng China Coast Guard. Batay nga sa unang statement ng China, sa araw ng Sabado, 15 ng Hunyo, ay sisimulan na nila ang paghuli doon sa mga trespassers sa West Philippine Sea na pilit nitong sinasakop. Bagamat yan ay nasa loob naman ng teritoryo ng ating bansa at kanila raw itong ikukulong sa loob ng 2 buwan ng walang paglilitis. Una na rin sinabi ng Philippine Navy na mas maraming mga barko pa ang idineploy ng naturang higanteng bansa sa West Philippine Sea kasama na ang iba pang mga nakamasid lamang. Ganon din naman ang ginagawa ngayon ng pamahalaan kung saan ang mga barko ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nakadeploy din sa ilang parte ng West Philippine Sea. Ito mga babayan naman, makikita natin dito, nag-i-inflict ng pressure itong China, no, dito sa Pilipinas. No, paano nila ginagawa yon? Yung pressure na yon mga babayan? Sa pamamagitan ng pagdadala, no, o pagpapadala ng napakaraming barko, no, dyan sa West Philippine Sea. Okay? So yung mga barko na yon mga kababayan, no, nagdadala ng takot, no, dito sa mga mangingisdang Pilipino.
At isa na po yun sa pressure, no, na ibinibigay ng China sa Pilipinas. Lalo na sa gobyerno po ngayon, no, sa administrasyon ngayon. Dahil mga kababayan, yung pressure na yan, no, sa mga mangingisdang Pilipino, aakyat yan, no, sa administrasyon. Magagalit sila. Yun yung gustong gawin ng China dito, na tayo, mga Pilipino, ang mag-away-away sa pamamagitan ng mga pressure na binibigay ng China. Okay? So, hindi sila makakapangisda dahil nandyan yung mga barko ng China Coast Guard at may banta ng panghuhuli, no, mula sa China Coast Guard. At ano yung gagawing hakbang ng ating administrasyon ngayon? Yun yung malalaman natin sa mga susunod na araw. Once may hinuli po, no? Etong mga Chinese Coast Guard ng mga mangingisdang Pilipino na sinasabi nilang mga trespassers dyan po sa West Philippine Seas at sa EEZ, no, ng Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos pinapahanap ng ibang diskarte sa issue sa West Philippine Sea kaysa daw maipit ng banggaang US-China personal interest. Iminungkahi ng grupong National Union of People's Lawyers o NUPL na maghanap pa ng ibang mga paraan na maiwas ang Pilipinas sa nagabanggang interes ng mga higanting Estados Unidos at China gamit ang West Philippine Sea issue. Nangangamba kasing grupo ng mga abogado na mas lalo lang maipit at madidihado ang interes ng Pilipinas kung magkagabitan ng superpower weapons ang magkaribal na China at Amerika sa mismong bakuran ng Pilipinas. Sa panayam ng Bomboradio, sinabi ni NUPL President Attorney Efraim Cortez na mabuting simula na ang pinanalo na arbitral ruling case kontra China, subalit kailangan makabuo ng dagdag na estratehiya ang national government na hindi masyadong umaasa sa pangakong tulong ng puwersang Amerikano. Ang problema mga kababayan, matagal na natin ini-implement yung ating karapatan diyan po sa EEZ ng Pilipinas. Pero nandiyan yung nandiyan yung China. No, nakikita natin yung ginagawang pangaharas ng China diyan. 'Di ba? Sila, mga kababayan, ang sumisira sa interes ng Pilipinas. No? Sa karapatan ng Pilipinas, sa soberanya ng Pilipinas, diyan po sa EEZ. 'Di ba? Lahat na ginawa na natin nagpapasa tayo ng reklamo, 'di ba? Sa UNCLOS. So anong ginagawa ng China? Wala namang ginagawa ng China. Tuloy lang yung kanilang pangaharas. Tuloy lang yung kanilang illegal na pagkiklaim, no, diyan sa EEZ ng Pilipinas at sa West Philippine Sea. 'Di ba? Wala kahit anong gawin nating paraan No, hindi natin makukuha 'yan pagka ganyan-ganyan lang. Wala namang ginagawa yung China sa mga reklamo natin. Lalo lang tinataas ng China yung level, no, ng kanilang panghaharas. 'Di ba? Dito na hindi maaaring sumasandal na lang ang Pilipinas sa mga pangako at walang gagawin na sariling mga diskarte dahil nangamba sila na sa West Philippine Sea ang pagmumula ng malaking giyera. Magugulitang sa kabila ng maraming harassments at konfrontasyon ng mga puwersang pankaragatan sa West Philippine Sea kontra China. Tanging pag-uulat at pagdodokumento lang ang ginawa ng Pilipinas sa harap ng international community. Pangingialam din ng Estados Unidos ay medyo nakakabahala na maaring pagsimulan ng spark ng isang giyera dito sa Southeast Asia. Yun ang ating pinangangambahan dahil magiging lalong mahirap ang kalagayan natin ngayon, lalo na naglagay na ng 5 EDCA sites ang Estados Unidos at ang iba doon ay within striking distance ng Chinese mainland. Nakikita natin dito yung possibility na dito mag-spark ang isang giyera sa West Philippines. Germany, mga sangkay, naghahakot na po ng mas marami pang sundalo bilang paghahanda daw po ito sa isang malaking digmaang pandaigdigan. Alamin po natin ang balita tungkol dito. Germany needs 75,000 more troops as NATO eyes Russia threat. Ngayon kasi, mga sangkay, ang NATO, no, ay kinakabahan sa anumang posibleng gagawin nitong Russia. Ang Russia nakaraan lamang ay nagbanta na po sa Western na magpapalipad daw po ng mga long-range missile kung ipagpapatuloy po nila yung kanilang ginagawa doon sa Ukraine. Kasi nahuli po ng Russia na itong NATO, itong mga taga-Western countries na member po ng NATO, nagsasagawa po ng pagtulong sa pamamagitan po ng pagpapadala ng kanilang mga weapons. Na ang gagawin daw po ng Ukraine ay kahit po yung mismong loob ng Russia, magsasagawa na po sila ng ganong klaseng pag-atake. So, malaking threat po ito sa ngayon sa Russia. At ngayon, bilang babala, mga sangkay, ang sabi ng Russia, sabi po ni Putin,
hindi daw po siya magdadalawang isip na armasan ang maraming mga bansa na kakampi nila sa pamamagitan po ng long-range missile kung ipagpapatuloy itong ginagawa ng mga bansa na miyembro po ng NATO. Sa madaling sabi, magkakaroon po ng malaking digmaan, pandaigdigan kapag nangyari ito. Kaya naman ang Germany ngayon, naghahanda na po kasi alam po nila na may paparating pong digmaan. Okay? Sabi po dito, ang Germany kailangan daw po ng 75,000 na karagdagang tropa habang ang NATO ay nakikita po nila ang banta nitong Russia. Germany Defense Ministry believes it will need at least 75,000 additional troops to fulfill its NATO commitments as the alliance adopts new phase what is sees as an increasingly hostile Russia. Okay. Ayon daw po sa report, ang Germany daw po ay nangangailangan ng 75 na additional na mga mandirigma para po sa NATO. Bakit? Ito daw po ay commitment nila sa kanilang alyansa habang nakikita daw po nila itong matinding banta ngayon ng Russia sa West. Alright, so yung mga babayan, no? Ay, anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment doon nyo sa ibaba niyo mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.